Mga pare ko, nandito naman ako para makapag-share sa inyo ng experience at way back 20 years ago, noong time na nahihilig pa tayo sa mabibilis na motor at modification. Itong i-share ko naman sa inyo sa hindi ko naman nire-record na gayahin o gawin, pagkus ang gusto ko lang is mapahatid sa inyo, mapaalam sa inyo na ito pala ay nangyari dahil ito ay part of the history, kaya kayo ay may karapatan itong malaman. Isa nga pala sa mga modification na ginagawa natin sa ating motor ay ang pagmomodify natin ng ating spark plug. Kasi ito napakadali lang gawin at napakamura. Kung kumpara mo naman sa ang i-modify natin ay ating makina, which is napakamahal at napakalaking trabaho. Ito konting kalikot lang, meron ka ng racing parts sa makina mo. At ito nga pala yung mga kinds ng modification na ginagawa natin sa ating spark plug. Unang-una nga pala sa modification ay ang ating tinatawag na B-cut tip. Ito yung paninipisin natin yung ating ground electrodes at ginagawa natin siyang letter B. At the same time is pinaninipisan na rin natin itong ating center electrodes para maganda yung contact niya. Lessen na lamang yung kung saan siya pumupunta, nakapokus lang siya sa gitna. Pero ngayon may gumagawa na yun, nakamodify na siya, ay tinatawag natin na iridium spark plug. Yung iridium spark plug na is manipis na yung ganito, kaya siguradong effective yung ganong technique. Pero dito sa atin sa Pilipinas is dalawang modification ang sumikat. Unang-una yung tinatawag na side gapping technique at yung pangalawa yung sonic. Ang side gapping technique ay ang pagpuputol nitong pinaka ground electrodes, itong pinaka tip niya na to, at tinatapat natin dito. At ang purpose nito is i-expose yung air and fuel mixture dito agad sa pinaka spark niya, at pag sumabog siya, straight sa gitna, pa ganun, diretso sa inyong piston. Hindi tulad ng may nakakover na ganito sa pinaka ibabaw niya, ang explosion niya dito sa gilid, pa ganun, paikot, turbulence, o ganun ang mangyari. Kaya mas maganda kung wala yan is diretso yung pagsabog dito agad sa pinaka center ng inyong internal combustion engine. Kaya yan ang ginagawa nating side gapping. Pero bago natin simulan is bigyan ko muna kayo ng short story nitong ating side gapping. Itong side gapping nito is napakatagal na nito. Since 1960 pa ito na-invento o natuklasan ng mga nangangarera ng either motorsiklo o kotse. Ito ay sekreto nila, kaso ang problema, marami na rin chismosa nung panahon na yon, at ito ay lumaganap. At pagkatapos ay mayroon na rin kumpanyang gumawa nito at naka-side gap na siya. Ay ang problema, napakadali lang naman itong gawin, kayang-kaya mong i-DIY. Kaya siguro yung kumpanya na rin, baka hindi na rin sila nagtagal. Kaya ngayon, ito ngayon ang ating gagawin, ang side gapping. Tara, i-ready muna natin yung mga gagamitin natin dito sa side gapping, at talagang focus tayo dito sa pagpuputol nitong ground electrodes. Sa pagpuputol nito, pwede kang gumamit nitong grinder. Dapat yung manipis lang, yan manipis, pinakamanipis. Then pwede ka rin gumamit nitong lagaring bakal. Kung wala kang grinder, halagarin mo lang, tsaga-tsaga na lang. Yan naman ito, pang kikil kung gusto mo. Dala ka na rin ng liha kung sakaling may yung papalis mo siya. Then filler gauge para pansukat itong gap nya. Yan. So yan, bali ang gagamitin ko is itong grinder na lang para mabilis. Unang technique mo, pwede mo itong ilagay sa gato o iipit, saka mo siya i-grind. Kung sanay naman yung kamay mo at medyo sanay ka na mag-cutting, is hawakan mo lang at saka mo siya i-grind na ganun. Ang payo ko lang is huwag mo muna siyang ikasagad-sagad dahil mas madali magbawas, hindi ka na pwedeng magdugtong. So yun lang Tara, patuloy ko muna sa ganun. Okay. Siya nga pala, huwag niyong matatamaan itong pinaka-porcelain niya, tsaka itong pinaka-center electrodes, wag na wag. At yan, kunyari pag naganyan niya, tapos na yan, okay na yan. At saka nyo lang siya ngayon na gumamit itong panliha para wala na kayong madamage pang mabuti. So okay. Yan, liha time. Dapat pantay na pantay. Tanggalin nyo na yung mga excess. Dapat walang excess na lihain nyo mabuti. Dapat makinis na makinis to. Kasi pag hindi makinis to,
ay ano, hindi nyo bibilugin dapat maganda yung pagkakakat niya, yung edge niya. So yun, so ganun na ganun, lihahin nyo na lang, lihahin. Yan, naputo na natin. Ang nasusunod nyo lang is ilihahin nyo na lang para matanggal yung mga tira-tirang nakalabas na bakal na. So lihahin na natin mabuti. So yan, nalihan na natin siya at nakat na natin. Dapat cut na cut yung diretso lang yung tabas. Tsaka wag nyong bibilugin, hindi ito tama. Recommended ko lang wag nyong gagamit ng plais at iuunat nyo to. Yan, iuunat nyo to. Tapos saka nyo siya puputulin, saka nyo siya ibabalik. Ay, magkakaroon na yun ng lamat dito. At yun na magsisimulan baka maputol pa tong inyong pinaka ground electrodes. Kaya wag na wag nyong uunatin sabay putol. Hindi, ganito lang, ganyan lang. I-grind nyo siya or either lagarin nyo lang siyang pa ganun, diretso. So yan, tapos na yung ating pagkakat. Then susunod is buhusan natin ito ng alcohol para matanggal itong mga natirang pinag-grinderan o pinag-lagarian, kasi yun ang magkukos ng pre-ignition na yun kasi ay magbabaga. So yan, alcoholan natin para bumango, para maging baby pa siya ulit. So yan, tutuloy mo lang, then tutuyoy natin. Then ang susunod ay check gap. Ayan, kuskusin muna natin para malinis. Then ang susunod natin gagawin kasi rito ay checkin natin yung kanyang gap. Sa pag-check ng gap ganito, tingnan nyo muna kung ano yung naka-specify sa motor nyo. Tingnan nyo sa owner's manual. Pagkatapos kung ito ay nakalagay sa millimeter, imamainusan natin ng 0.25 millimeter yung kanyang gap. Kung ito naman ay nakalagay sa inches, imamainusan naman natin siya ng 0.01 sa inches. So nagawa na ako ng ganito. Ayan, sa akin kasi required sa akin is 0.8 mm. Then ima-minus ko yung 0.25 mm, kaya ang kailangan na gap dito sa aking spark plug is 0.546 mm. Kung ikaw naman ay naka inches is ito yung gap mo is 0.0315 sa inches. Ima-minusan mo ng 0.01, kaya ang gap mo ngayon is 0.0215 sa inches naman. So sa atin millimeter ang gagamitin natin kasi millimeter itong ating pillar gauge, kaya 0.546 millimeter yung ating spark plug gap. Sa pag-check nga pala nito, kailangan naka 45 degrees. Ayan, check mo siya at 45 degrees yung inyong pillar gauge. Yun. So yan, dapat shoot na shoot. Uy, ganda. May konting resistance. So ibig sabihin, ayos na ayos tong ating gap, kasi ito ay na-adjust ko na. Kung hindi nyo pa na-i-adjust sa inyo, napakadali lang. Kunting pok lang kung maluwag, then kunting buka-buka pag mahigpit. Kaya dapat okay siya. Nulit ko dapat 45 degrees yung angle ng pag-check. So yan. So yan, tapos na. At pwede natin itong ilagay sa ating motor. Tara, check natin yung kuryente natin dito sa ating minodify na spark plug. Ayan, kung napansin nyo, yung kuryente natin ay nasa gilid lang ng ating center electrodes. Ang purpose kasi niyan is to pag ma-expose agad yung ating air and fuel mixture. At the same time is pagsabog niya is dire-diretso yung ating explosion sa pinakababa, dahil wala na siyang humaharang na ground electrodes. Kaya yan ang purpose ng side capping techniques. Tingnan naman natin dito sa isang motor natin kung ano yung response niya. Pero bago yun, tingnan muna natin itong nakakabit sa kanya kung ano yung andar niya. Ayan, tingnan natin mabuti. Malalaman natin sa idle. So ayan, tandaan natin mabuti ganyan yung idle niya. So, stop na tayo. At ikabit naman natin ngayon itong ating side gap na spark plug dito. Oops, balik muna. Dahil testingin natin itong ating side gap spark plug. Ayan, kabit.
then test fire. Medyo bumilis yung ating RPM. Yung countdown na ako napansin, medyo bumilis na kante yung ating RPM. Medyo slight lang kasi hindi rin naman natin maano tong ating ginagamit na spark plug dito, which is ito ay iridium spark plug. Kaya medyo hindi to papatalo sa ating side gapping modification na spark plug. So yan, alinakit natin. Medyo maganda yung kanyang pansin at sigurado maganda yung kanyang performance. So ayan mga pare ko, at ito yung ating procedure sa pagmamodify natin ng ating spark plug at gagawin natin yung side gap. At ang recommendation ko lang dito ay ang gawin nyo siyang nasa 12 o'clock position, yung halos nakatapat na siya sa intake valve ng inyong makina, kasi para paglabas ng air and fuel mixture nyo is talagang sagap na sagap niya at siguradong maganda yung sunog. Kung hindi nyo naman maikabit o hindi nyo naman mailagay sa 12 o'clock position, is lalagyan nyo siya ng washer at lalagyan nyo siya ng markings para sigurado kayo nakatapat na siyang ganun sa inyong malapit dito sa inyong katapat na ng inyong intake valve. So hanggang dito na yung aking video, at susunod natin video ay ang paggagawa natin ng sonic spark plug. So hanggang dito na lang, paalam na sa inyo.